dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Ni Brother Wendell at sa iyong topic. Okay, good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa pagkakataong ito. Una, ating sasagutin itong kaanib ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, si Shubalde, no, na ginagamit niya yung talakayan ni Eliseo Soriano sa paggamit sa aklat katoliko, ang aklat na Catechism on Christian Doctrine, napakalumang aklat na ng simbahang katoliko, para sa pagtuligsa. Miyembro pala ito ng tinatawag na air supply. Nabutata daw niya ako. Ito. Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Sa akin pa nga lang, butata na So sabi niya na i-contact lang daw siya kung magpadoktrina ako. Okay, papayag ako kung siya ang magdoktrina. Papayag din ako na yung doktrina ay gawin nating online, provided na handa siyang sasagot sa mga katanungan natin. At iwan ko, di ba kaya alam niya na ilang bisis na natin nakaharap yung mga ministro nila sa Iglesia ni Cristo. Mula pa ni Rosalito Campo hanggang kay Ramel Parba. Ito bahagi sa debate namin ni Ramel Parba. Pansin niyo, si Buano ito. Ang Iglesia Katolika, ang Iglesia na talipon, hindi mo ng termino. So, dito, mapansin ninyo, sa debate namin dito, Shubalde, pinasinungalingan ni Parba ang aral ng iglesia na natalikod ang unang iglesia ni Cristo. Sabi niya, sa iyo lang yung termino na yan na natalikod. Sa akin lang daw. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtungo. So, ang nasa Bible, yung pagtalikod sa pananampalataya. Pagtalikod sa pagka-Kristiyano. Pagtalikod sa pagiging Kristiyano. Pagtimailan, gagili sa pagminyo. Yun ang palatandaan sa pagtalikod. Nagbabawal sa pag-asawa. Gagili sa pagkaunti. At nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati. Natupad sa Iglesia. Natupad sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Apostolika Romana. So, pina-follow up ko dito. Dahil sinabi mo man na galing lang sa akin ang naturang termino na ang unang iglesia ni Cristo ay tumalikod. Sinabi mo na galing lang sa akin ang termino na ang unang iglesia ni Cristo ay natalikod. Sabi niya, dahil ako daw umano ang nagtanong. Kung mabasa ko sa inyong Pasugo Magazine. Yan. Pag mabasa ko sa Pasugo Magazine ninyo, na inyong
unang iglesia ni Cristo italikod o Na pinatunayan ninyo na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod. Sang-ayon ka ba? yung ka? Na nagkamali ka? Wala na. Tika. Repeat. Naalala ko dito yung debate ni isang ministro, Ministro Liwanag, doon sa Bonifacio. Pag di ka talaga marunong makinig sa katanungan, sasabihin, sino bang nagpadala nito? Na di marunong makinig sa mga tanong. Kaya nga sinabi ko sa moderator, sana makinig mabuti si Ramel Parba sa aking mga katanungan. Okay. So ito di siguro napansin ni Shubaldi na miyembro ng ANC. Yung pagharap namin ni Rizalito Ocampo at ni Ramel Parba na mga ministro nila. At meron pa yung mga debaters nila noon dito sa Misamis Occidental. Sila si Ministro Liwanag. No. At itong nag-assist sa kanya, si Ministro Bibar ito. Debater din ito, yung nag-assist niya, Ministro Bibar. Okay. So, ito ang tinalakay ni Shubaldi gamit si Eliseo Soriano at sasagutin natin. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko, no? Catechism of Christian Doctrine. Sabi ng mga paring Katoliko, ang sabi ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ay hindi sumasamba. Iyon ang ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo. Ganon din ang ginagamit ni Eliseo Soriano. At dito, tinatalakay ni Shubaldi yung nag-react siya sa pahayag ni Eliseo Soriano kung saan ginamit ni Eliseo Soriano ang aklat Katoliko na itong napakalumang aklat, ang Catechism on Christian Doctrine number 3, no? At ito din ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Pansinin, balik natin yung ministro niya. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko, no? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Yon ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. At ito din ang ginagamit, kinopya ni Eliseo Soriano, kung saan si Shubaldi ay nag-react nito. Batay din sa pagtalakay nila ni Father Avi Arganiosa at Attorney Maruel Yasos. Sa mga ribulto at imahe ng mga Katoliko. Alright? Yan ang mga kapatid, malinaw na kanilang sinasabi. O ng mga kaibigan natin ditong Catholic. So kung malinaw ang sinasabi, bakit naguguluhan ka sa talakayang ito kung bakit kailangang merong rebulto? Sinasabi ng simbahang Katoliko na hindi sila sumasamba sa mga ribulto at mga imahen,
Tapos ang sumunod na title dito, di naniniwala si Brother Eli Soriano. So tingnan natin yung talakayan nila. Natural na lamang, maniniwala ba yung nagtatag ng sariling siktang members of the Church of God International? At alam niyo naman na napaka daming sikta pangalan na inirehistro ni Eliseo Soriano, no? Ilang mga pangalan yan ng iglesia na nakarehistro. Ano yung pangalan? Merong Iglesia Verdadera de Cristo Jesus. Isa yan. 1922, pinarehistro niya yan. Pinagpipilian lang anong pangalan na gagamitin. Meron pang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. At noon pang 1936, may ipinarehistrong Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. At noong taong 1977, may ipinarehistro si Eliseo Soriano noon na Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan. Ang presiding minister nito ay si Fermin Calma. So, pagdating naman sa naturang taon pa rin, 1977, may pinarehistro naman si Soriano na Church of God the Father in Jesus Christ, the Father in Christ Jesus, pillar and ground of the truth. 1977 yan, dalawa ang ipinarehistro. At pagdating naman sa taong 1980, nagparehistro naman si Eliseo Soriano ng ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. At pagdating sa taong 1993, nagparehistro na naman siya ng pangalang Bayan ng Katotohanan Incorporated. At pagdating sa taong 1995, nagparehistro na naman si Eliseo Soriano ng iglesia na ang pangalan Iglesia ni YHWH at ni YHWHS HMSYH Incorporated. At pagdating sa taong 2004, yun na, members of the Church of God International Incorporated. No. Yun ang nakarehistro sa iglesyang tatag ni Eliseo Soriano, mga kapatid. No. So ngayon, ituloy natin itong si Shubalde. Ang dalawa. Ayaw ko kasi magsama rito ng religion ko, mamaya sabihin nyo bias. Ayaw daw niya magsama ng religion. Alam natin na siya Iglesia ni Cristo at itong tinatalakay ni Eliseo Soriano, galing naman ito sa mga panunulugsa ng mga ministro ni Felix Manalo, kung saan kaanib dito si Shubalde. Bigyan na lang natin ng reaction and commentary yung kanilang talakayan. Sige, pakinggan natin yung kanyang reaction at komentary daw sa talakayan. Patid, no? Ano nga ba masasabi nila sa isa't isa? No? Bahala sila dyan. Tignan na lang natin to mga tol. Tuloy natin, panoorin na natin itong video na to. Katoliko daw ba ay sumasamba sa mga larawan? So si Atty. Maruel Yasos, kung ang Katoliko ba'y sumasamba sa mga larawan? We Catholics do not worship. Ito, pinagtagpi-tagpi din nila. Di na nila pinarinig yung sagot ni Father Avi Arganiosa. Kinuha nila ang pahayag ni Archbishop Socrates Villegas dito. Sculptures. We Catholics do not worship pictures. Yan, no? Sinasabi ni Bishop, ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko, no? Archbishop Socrates Villegas. Sa kanyang misa o sa kanyang sermon, we Catholics, sabi niya ganun, we do not worship ano sabi niya? Sculptures. Sculpture, mga
mga rebulto, ganon. Hindi daw nila wino-worship. We Catholics do not worship pictures. Ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan. Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Tatag ng kanilang sekta na 100, daan-daan, ang tanga. Alam naman natin ang ibang sikta, mga kapatid, lalo na Iglesia ni Cristo at kay Manalo, at itong kay Eliseo Soriano. So kung mabasa nila ang Catechism of Christian Doctrine at ipagtagpi-tagpi nila ito sa aklat na Our Catholic Faith ni Monsignor Moro, na ang mabasa, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Kaya, sinumbukan nilang iligaw ang mga inosente dito dahil susubukan nilang pagtagpi-tagpiin at ipalitaw na nagsusuwagan daw ang Catechism of the Catholic Church ikumpara sa Catechism on Christian Doctrine. Nagsusuwagan ba? Hindi. Ang kanilang unawa ang nagsusuwagan. Bakit? Ito ating ipapaliwanag, mga kapatid. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published ang Catechism of the Catholic Church, at wala po kayo makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. We Catholics are tirelessly accused of worshiping idols. When we go to Manawag or when we make a procession of the Black Nazarene, the favorite attack against Catholics is we are worshiping idols, and it is a sin. It is true that worshiping idols is a sin, but we Catholics do not worship images. We Catholics do not worship sculptures. So yun ang doktrina, mga kapatid, no, sa Catholics. Ito sinasabi nila sa kanilang mga member din. Sabi niya ganun, tayo ay laging naaakusahan na sumasamba daw sa mga rebulto. Tayo ay sumasamba sa mga larawan, sa mga idol, sabi niya ganun. Pero hindi tayo sumasamba sa mga ganun. So yun ang paulit-ulit, mga kapatid, na sinasabi ng Catholics. At yun naman talaga ang kanilang dinodoktrina din sa kanila. Ito, sinasabi nila sa programa nila sa TV at sinasabi nila sa tawag dito sa kanila mismong misa, mga kapatid. Pero bakit kaya paulit-ulit silang tawag dito, inaakusahan daw, sabi ganun sa kanilang sariling salita, inaakusahan na sumasamba sa rebulto? Bakit kasi kailangan palagi may rebulto? No? Ngayon, bakit kailangan pa kasi may rebulto ayon kay Shubaldi? Una, kung yon ang kanyang argumento, nakalimutan ba ni Shubaldi na ang founder ng INC may rebulto din? Ito. Diba? Inaalaya ng Bulaklak, nakaharap ang kanilang kasalukuyang pangasiwang pangkalahatan. Ayun, nakaharap. May rebulto. At hindi lang yan, may rebulto, kundi meron pang medalya. Si Felix Manalo, nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. Eto, mabasa natin sa Pasugo Magazine, mga kapatid. Sa 1965, page 2 ni Benjamin Santiago. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ay ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. So imagine, pag si Felix Manalo ayon sa kanilang Pasugo Magazine, hindi kasalanan na maggawa ng larawan ni Felix Manalo.
Dahil ayon sa kanila, iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Pero ang tanong, bakit paglarawan sa ating Panginoong Hesukristo, paglarawan sa Mahal na Birhen Maria, mga santo at mga anghel, ay tinutulig sa nila. Pero pag monumento ni Felix Manalo, larawan ni Felix Manalo, okay lang. Pag relikya ng simbahang Katoliko, inaatake nila. Pero pag relikya ni Manalo, okay lang. Saan? Sa Pasugo Magazine nila. Ito mabasa natin. Pasugo, Marso 1965, page 1 ni Binamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinasabi ito? Mayroon ka bang ikapakitang batayan na sinasabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. See? Pag-upuan ni Felix Manalo, hindi masama. Pagrelikya ng mga santo, abay bawal. Ano sabi ni Shubaldi? Bakit umano may mga ribulto? Mong misa, mga kapatid. Pero bakit kaya paulit-ulit silang tawag dito? Inaakusahan daw, sabi ganun sa kanilang sariling salita. Inaakusahan na sumasamba sa ribulto. Bakit kasi kailangan palagi may ribulto no? So, bakit kailangan kasing may ribulto? Di ba nila nabasa? Kahit sa New Testament nga, ang ating Panginoong Hesus may larawan na ginagamit kung the Living Bible ang ating batayan, si San Pablo sa Galatians chapter 3 verse 1. Of all his Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? With a picture on it of Christ dying on the cross. Kaya, ang tanong, bakit may monumento? Bakit may ribulto? Kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 50, 5, then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? Sa templo ng Diyos, laglagyan ng monumento. Ano po ba ang kabuluhan sa monumento, mga kapatid? Bakit kailangan may monumento? Tingnan natin, the Living Bible pa rin ang ating gagamitin. Ito ang mabasa natin sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So napakalinaw, mga kapatid, malaking kabuluhan ang paglagay ng monumento para ito'y magpaalala sa milagro ng Diyos. Okay, tuloy natin. We Catholics do not worship pictures. They are reminders. So reminders. Okay. Reminders, nagpaalala. Bakit? Sa 2 Thessalonians, kung gagamitin natin ang community Christian Community Bible, 2 Thessalonians chapter 1 verse 10,
On that day, the Lord will be glorified in His saints. Napakalinaw mga kapatid na sa araw na ito, ang Diyos ay mag-glorify sa pamamagitan ng kanyang mga santo. At kahit na sa mga Bible scholars, hindi lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyosan. Sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. So ano ba ang pananampalataya talaga ng simbahang Katoliko kaugnay sa mga imahe ng mga santo? Ito ba'y sinasamba natin na tulad sa pagiging Diyos? Hindi. Dahil napakalinaw ang aral sa Our Catholic Faith, page 191, we honor sacred images in order to show our veneration for the person they represent, not to adore them as God. So, napakalinaw ang official natin na aral, mga kapatid. Pero may pagsusuwagan ba? So much for the accusation that we are an idolatrous church. I would like to point out an idolatry that is real, an idolatry that is really sinful. And what is that idolatry? It is not the worship of images. It is not the worship of pictures. It is not the worship of statues. Rather, it is the worship of self. That is the worst idolatry. Hindi ba totoo, mga kababayan, sa aklat ng Katoliko? Ito naman si... Ayan, pinagtagpi-tagpi na nila dito yung aklat Katoliko na mabasa ni Eliseo Soriano at sa mga ministro ni Felix Manalo, yung ginagamit nila na Catechism Christian Doctrine number 3 na lumabas noong 1985 sa LaSalle College pa yan. Okay. Pakinggan natin si Eliseo Soriano. Historiano ng ADD, mga kapatid. At tawag dito parang pasisinungalingan niya. Tama ba yung word ko? Pasisinungalingan niya. Yung sinasabi mismo ng mga pare, ng mga bishop, na hindi sumasamba ang Katoliko sa mga idols, sa mga images, sa mga rebulto. Ito naman ay pasisinungalingan ni Eli Soriano. So paano niya gagawin kaya yun, mga tolya? Alamin natin, tuloy natin. Walang pagkakaiba. Sa ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo, yun din ang kinopya ni Eliseo Soriano. Dapat sambahin ang mga santo? Alam niyo ba yun? Ang aklat ng Katoliko na nagtuturo sa Katoliko na may nihil obstat, may imprimatur ng mga otoridad Katoliko nagsasabi is the worship of saints confined only to their ito sa Catechism of Christian Doctrine. Matindi rin ito. Christian Doctrine daw ito. Mga Katoliko, huwag kayong magagalit. Nasa libro nyo ito Hindi naman galit ang tayo. Kundi sagutin talaga natin, hindi lang si Eliseo Soriano, pati na yung mga ministro na namumulot ng mga aklat Katoliko, di naman nila alam talaga kung ano ang ibig sabihin sa naturang aklat. Eto, basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine, number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918. Nihil obstat AG Casa Censor Librorum Imprimatur Rufino J. Santos D. Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint?
A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No. It extends also to their relics and images. What do may pa si Shubaldoy nang nabasa yung relic, no? Di niya siguro alam na kahit ang INC, balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine, may relic. Ang INC, Mr. Shubalde, na inaniban mo, may relic, Ito, Pasugo Magazine, Marso 1965, page 1, Binamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw namin sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinabi ito? Meron ka bang ipakitang katibayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masasama sa relikya. O, tandaan mo yan, Shubalde, Nasa Pasugo Magazine ninyo yan. Tuloy natin. We call relics. Number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan. Aral po Katoliko yan, no? So yung mga relics na tinatawag dito ng Katoliko ay yung mga remains daw, halimbawa yung mga labi, mga kapatid, of a saint who has been canonized or beatified by the church. Kamo nga na INC na hindi na-canonize yung founder niyo, may relikya pa kayo, di ba? At ito din na aklat, ulitin natin, ang ginagamit ng ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang Katoliko. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko, no? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon lalo na sa ating mga simbahan ang mga larawan ng ating Panginoon tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Yan ang ginagamit nila, mga mahal na kapatid. Kaya kung walang background talaga ang mga Katoliko, no, ginagamit nila, mapansin ninyo, yung paragraph 13 at yung paragraph 15. Ang tanong, bakit kaya iniwasan nila ang 12 at 14? Ito ang binabasa ni Soriano, binabasa nila sa ministro ni Manalo. Ito na Catechism of Christian Doctrine number 3, page 87, no?
Is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to their relics and images. Or we worship holy images, we should have, particularly in our churches, images of our Lord, as also have the Blessed Virgin and the saints. And we should pay them due honor and veneration. So, napansin nyo ba? Ang English, honor and veneration. Nang binasa sa ministro ni Felix Manalo, ang veneration, ginawang pagsamba talaga na term, no? Dahil para mailigaw. Una, hindi naman lahat na salitang worship ay adoration na. May worship na ang kahulugan ay veneration na ang ibig sabihin ay honor. Yon ang di naunawaan ng mga ministro sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko na pinagtagpi-tagpi nila at sasabihin nila, o ayan, aklat yan ng simbahang Katoliko, hindi yan. Aklat ng mga anti-Katoliko na sumasulungat sa inyo. Napakalinaw po na sinabi sa aklat Katoliko na sumasamba ang mga Katoliko hindi lamang sa katauhan ng mga santo kundi maging sa kanilang larawan o sa kanilang relikya. At yun daw ay ipinagbabawal ng Biblia dahil yun daw ay tinatawag na idolatry. Pero di ba nila alam na yung term na worship from the Old English, mga kapatid, nangangahulugan yung honor din. Hindi ibig sabihin na basta worship ay adoration na. May worship kahit sa Biblia na ang kahulugan ay honor, no? Or veneration or respect. Kung tingnan natin kahit sa Biblia, may ginagamit na worship. Sambahin ang Panginoon at ang Hari. So ibig ba sabihin dahil nasa King James Version yan, sambahin ang Panginoon at ang Hari ay gawin ng Diyos. Saan yan? Nasa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito mabasa natin. And David said to all congregation, now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. So, di ba malinaw? Sa King James Version, worship the Lord and the King. So, kung nabasa nila ang salitang worship, ibig ba sabihin na kahit ang hari ay kilalanin ng Diyos? Hindi, dahil sa Good News Bible, yung worship na yan ay ang translation honor. Ito ang mabasa natin sa naturang talata. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly praise the Lord, the God of their ancestors. And they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So, dito pa lang butata na sila sa kanilang interpretasyon, mga kapatid, na basta may salitang worship ay pag-Diyos na. Hindi lang yan. King James Version, tingnan natin ang Daniel chapter 2 verse 46, King James Version. Ito ay mabasa. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation, sweet odors unto him. So ano ang mabasa sa King James Version? Ang hari na si Nebuchadnezzar ay sumamba kay Daniel.
Ibig ba sabihin na si Daniel ay kinikilala ng Diyos, dito na Diyos dahil may salitang pagsamba? Hindi. Dahil ang pagsambayan ay hindi nangangahulugan na to worship, kundi adoration, kundi nangangahulugan yan to honor. Kaya nga kung tignan natin sa New International Version Bible, ito ang mabasa. The king Nebuchadnezzar sa naturang talata, Daniel 2:46. The king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. So dito pa lang sa dalawang talata, mga kapatid, butatan na sila sa kanilang interpretasyon na pag mabasa ang salitang honor, ang ibig sabihin ay pag-Diyos na. So dahil po ba nabasa ni Eliseo Soriano at mga ministro ni Felix Manalo ang salitang honor, ibig sabihin maraming Diyos ang simbahang Katoliko? Hindi. Dahil ang opisyal nating aral sa Catechism of the Catholic Church, numero 152, ito. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw, mga kapatid, ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko na ang ating aral, we worship one God. At ayon dyan, faith in one only God. Yun ang tunay na aral ng simbahang Katoliko na mariing tinutuligsa at pinipilipit ng mga anti-Catholic. No? Hindi lang yan, mga kapatid. Kung tingnan natin ang diksyonaryo sa salitang pagsamba, no? Ano ang kahulugan? Ito, gagamitin natin ang UP Diksionaryong Pilipino, circa 2001, Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Universidad ng Pilipinas, page 177, samba. Pagsisimba, labis na paghanga o pagdakila. So nakita nyo ba ang definition sa salitang pagsamba? Merong labis na pagdakila o paghanga. Hindi ibig sabihin na ang salitang pagsamba ay eksklusibo lang pala na pag-Diyos na. Kaya yung nakasulat sa Catechism of Christian Doctrine, mga kapatid, tama yon. Pero nang nakarating na sa mga kamay ng mga anti-Catholic, abay, pinipilipit na. Bakit? Napansin nyo ba? Ang sinipi ni Eliseo Soriano at mga ministro ni Felix Manalo, yung number 10 at question number 13, kung saan binanggit ang salitang worship. Pero ang tanong, kahit ang number 15, ang tanong, nasaan na ba yung question number 11? Nasaan na ba yung question number 12? Bakit hindi nila binanggit? Hindi nila binanggit ang question number 11, question number 12 para maloko nila ang mga inosente. Bakit? Ano po ba ang sabi sa question number 12, mga kapatid? Ito ang mabasa natin kasi sa question number 12. Ito, page 86. What are our duty towards the saints? We ought to praise the saints and recalling their virtues and their glory. We ask them to intercede for us, to imitate them. Yun ang iniwasan nila. Bakit iniwasan nila yan, mga kapatid? Dahil ang mabasa diyan, hindi kasi sinabing ito ring silang mga Diyos. Kilalaning mga Diyos ang mga santo. Walang mabasa. Ang sabi sa question number 12, na inalis ng mga INC ministro at ni Eliseo Soriano ay alalahanin ang mga mabuting katangian nila. At
yung kanilang kaluwalhatian at hingin ang kanilang panalangin at tularan siya. Yun ang nakasulat. Nandyan ba na kilalanin silang mga Diyos? Wala. Ngayon, napakalinaw mga kapatid, inalis ng mga kaanib ng mga ministro ni Felix Manalo ang question number 12 at kahit na ni Eliseo Soriano mga kapatid, para mapailitaw nila na yung kahulugan ng worship sa question number 10 at question number 13 ay pag-Diyos na. Kaya mag-iingat talaga. No? Pero kung isama talaga nila ang question number 12, hindi nila mabaluktot mga kapatid ang tamang kahulugan sa ginagamit na termino na worship sa Catechism of Christian Doctrine. Napakalinaw kasing lalabas na hindi pag-Diyos ang kahulugan sa salitang worship na ginagamit diyan, kundi paggalang, honor. So kitang-kita po mga kapatid, ang pagbaluktot nila ni Eliseo Soriano, kahit wala na si Eliseo Soriano, ngunit ang kaniyang mga tuligsa na pangungupya sa ministro ng Iglesia ni Cristo na gumagamit sa Catechism of Christian Doctrine number 3 ay patuloy pa na nagmumulto ngayon na ginagamit din ni Shubaldi. Ang tanong ngayon mga kapatid, pati ba yung paggalang bawal gawin sa mga santo? Anong sagot niyo? Ngayon, balikan natin ang nakasulat na iniwasan nila. Napakalinaw. Alalahanin. Malinaw naman yan sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, di ba? Ang pag-alala, hindi lang yan. Kung tingnan natin ang unang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 3, nandyan na dapat alalahanin natin sila. Kaya mag-ingat mga mahal na kapatid dahil ginagamit nila ang mga aklat Katoliko, pinagputol-putol, pinag-chop-chop para sa mga inosenteng Katoliko. At tandaan natin ito na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit napakadelikado mga mahal na kapatid pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati na ang ating kaluluwa. Kaya lalahanin natin ang pahayag ni San Anselmo sa Canterbury, Saint Anselm. Anong sabi niya? Fides quaerens intellectum. Faith seeking understanding. Dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.